Chapter 4, verse 1 to 3. So I returned and considered all the oppressions that are done under the sun. And behold, the tears of such as were oppressed, and they had no comforter. And on the side of their oppressors there was power, but they had no comforter. Wherefore I praise the dead which are already dead, more than the living which are yet alive. Yea, better is he than both who they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun. Sinasabi sa verse na ito na nakita ng manunulat ang pang-aapi sa mundo. May mga taong inaapi at umiiyak, pero walang umaaliw sa kanila. Ang may kapangyarihan lang ang nananalo. Pinapakita din dito ang realidad ng mundo. May mga injustice. Yung may power, sila ang may control. Yung may hina, sila ang nasasaktan. Kaya nasabi dito, mas mabuti pa ang mga patay kaysa sa mga buhay. Mas mabuti pa ang hindi pa pinapanganak. Hindi niya naman sinasabi dito na mas okay ang mamatay. Ito ay isang ekspresyon lang ng matinding kalungkutan at frustration. Parang sinasabi niya na kung ganito lang ang mundo, parang ang hirap mabuhay. Ito lang ay isang honest emotion, hindi plastic. Totoong may moments sa buhay na ganito talaga kabigat. Verse number 4 and number 5. Again, I considered all travail and every right work, that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. The fool folded his hands together and cut his own flesh. Sinasabi dito na ang inggit ang nagtutulak sa tao. Sinabi niya na karamihan ng sipag at tagumpay ng tao ay dahil sa inggit. Ibig sabihin, hindi lahat ng hard work ay pure. Minsan gusto lang natin higitan ng iba. Competition can come from insecurity. Tinawag niya tong vanity and vexation of spirit. Ibig sabihin, walang saysay at nakakapagod sa loob. Sa verse number 5 naman, sinasabi na ang tamad na tao. Ito naman ang kabilang extreme kung ang isa ay sobra sa paghabol dahil sa inggit. Ang isa naman ay walang ginagawa. Meaning, ang sobrang katamaran ay self-destruction. Parang kinakain mo ang sarili mong kinabukasan. Verse number 6 to 7. Better is an handful with quietness than both the hands full with travail and vexation of spirit. Then I returned, and I saw vanity under the sun. Sinasabi dito na better is an handful with quietness. Mas mabuti ang kaunti pero may kapayapaan, kaysa marami nga pero puro stress at pagod. Hindi naman sinasabi na masama ang yumaman. Sinasabi na anong silbi ng maraming pera kung wala kang peace. Mas mahalaga pa rin ang tahimik na buhay at contentment. Ang praise na under the sun ay paulit-ulit sa Ecclesiastes. Ibig sabihin, ang buhay na nakabase lang sa mundong ito at ang buhay na walang eternal perspective kapag puro power, inggit, yaman at competition ng basihan mo, mauuwi ka sa emptiness. Sa overall na message, sinasabi na ang Ecclesiastes 4 is about balance. May tatlong klase ng tao dito. Inaapi at nasasaktan, ambisyosong naiinggit, at tamad na walang ginagawa.